Good Press thumbs evening. up. Good I'm evening not a po. guest actually, Good ano. Good, evening, good ma'am. evening po. Yes. I'm not a guest. Sabi kasi ni Vincent, guest daw ako. Well, good evening po sa inyong lahat. I know that we miss each other. It's been 2 months ano, na hindi tayo nagkita-kita every week. But now we're back and we calibrated with a new team with us. And you met Vincent. So he will help us to be the moderator for this evening session. So good evening once again. And I've seen Ma'am Cecil a while ago. She's out. From Thailand pa siya, no? But I hope na makabalik siya ulit, maka-join in. Okay. So let me run through for this year's different challenge ang ginawa natin. It's not a typical session, no po. So, okay. So let me just run through kung ano yung gagawin natin every week. So I hope you are excited because this is different sa typical nating ginagawa. So few minutes, we will start 15 minutes. We will consume our 15 minutes to tackle the health education segment. And then after that, we will have wealth education. Later, I will discuss why we included this. So that's 15 minutes. And then afterwards, we have Q&A portion. Okay, you may ask later. So just jot down all the things that you want to ask po so that you will not forget. So Q&A. And then this week, every week, we will have a weekly challenge. So, I hope you will all participate kasi the more kayo mag-participate, the more tayo mag-grow sabay-sabay. So, itong gagawin nating challenge, lahat tayo gagawa sabay-sabay. So, that's a good thing na lahat tayo mag-share dito sa mga challenge na ating gagawin. And then, later on, magkakaroon tayo ng mga promos. So, the staff will discuss ano yung special promo natin for this week. O which part are you excited? Saan part po? Anyone? Anong segment yung kinaabangan ninyo? Na promo. Promo? Very tactless, diba? For sure, magugustuhan niya ating promo. And actually, malaman natin mamaya. And then we have challenge. Okay, for those, saan kayo excited? Health education, wealth education, everything. Health and wealth. Yes, sa Both. lahat. Opo, Sa sa lahat. lahat. Okay po, so let's start. Let's begin with the health education. Okay. Okay. Kindly mute your mics first. Yeah, thank you so much. Is my audio clear? Wala naman pong any noises? Okay, thank you so much. Okay, so more than 1 of 3 adults worldwide ang nagsasabing palagi silang stressed. Did you know that? 1 out of 3 adults. And sa Philippines, kalahati ng bilang sa Filipinos, so that's 50%, ang kulang sa 7 oras ang tulog lagi. So what does this statistic saying? So laging puyat ang Filipinos. Do you agree? If you agree, can you please put a thumb mark or a thumbs up? Can you press thumbs up? Bakit kaya laging puyat? Lagi naka-TikTok, naka-Facebook, online. Ayan, so there's a reason behind it. Pero ang taas ng statistics na bakit laging kulang sa tulog ang mga Filipino at lagi silang stress. Though we comparison sa ibang country, lagi tayo nakasmile. But this becoming a growing epidemic sa Filipinos, ano? So, kapag kulang sa tulog, mataas ang stress level, at overload yung ating isip, ano? Madalas, hindi tayo nakaka-focus. At paano tayo makaka-perform on a daily basis sa ating mga duties? At paano tayo makakagawa ng tamang desisyon sa araw-araw, which is decision making is very important para po tayo ay maging successful. So, paano kung lagi tayong kulang sa tulog, mataas ang stress level at pagod ang ating utak? So, yun yung ating mga pag-uusapan po ngayon. Okay? So, health as the foundation of wealth.
Okay, health and wealth is related to each other. So ito yung pag-uusapan po natin. Okay? So it is stated in the scripture, 3 John chapter 1 verse 2, sabi dito, no, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. So we know that it is the Apostle John who wrote this verse. So he wrote it to a certain Christian na sinulatan niya that he prayed na siya ay magprosper sa kanyang health at the same time sa kanyang soul. So, here in the Bible, we can see the holistic, pag sinabing holistic as a wholeness. So, hindi lang sinabing health in the physical aspect, pati sa pag-prosper, ibig sabihin ito yung sa wealth. At ganoon din sa ating soul po, Which is, sabi nga doon, hindi niya inuna na magpa-prosper ka kapag mayaman ka. Hindi ganon. Kundi, inner muna, even as thy soul prospereth. Even, ibig sabihin yung inner side natin, yung ating soul, mag-prosper, and then ito'y lalabas. Everything na gagawin natin ay mag-grow. So, yun po ang sinasabi dito po sa 3 John, chapter 1, verse 2. Okay? So, sabi ng WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So, do you agree sa definition po ng WHO? If you agree, can you press thumbs up again? Ayan. Do you agree? Okay, si Pastor Garcia and Ma'am Jen Rose, Pastor Layog, Ma'am Riza. So, almost every one of you, si Nanay Terry lang ang hindi nag-thumbs up, So, sabi ng WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being. Pag sinabing complete, ibig sabihin, wala kang sakit sa kahit anong aspeto dito. So, actually, lahat kayo nag-agree, but this definition is very impossible to attain. That's the problem in this definition. So, this WHO definition is really impossible. Hindi natin kayang i-attain yung complete state. Ibig sabihin yung talagang wala kang problema sa physical, sa social well-being, mental, hindi lahat kaya yon. So there's a lot of things na lacking din sa definition na to. Kaya may mga hindi clear na aspect po dito sa definition ng WHO. So, what is the better definition of health? Okay. So, health is not just the absence of illness. Pag sinabing healthy ka, wala kasi akong sakit. Wala akong physical na sakit. So, healthy ako. So, hindi po ganon. Sabi sa Ottawa Charter for Health Promotion, year 1986, health is a means to achieve desirable goals in life while maintaining a multidimensional. Pag sinabi achieve desirable goals, yung health mo is a tool to attain your goal in life. Marami po siyang dimension, hindi lang tulad ng sinabi ng WHO na iilan. Meron tayong physical, may mental, social, which is wala doon sa definition ng WHO, political can actually affect our health, kasi kapag ang gobyerno ay kinurakot ang PhilHealth, wala tayong mga pampagamot, imbes na tayo ang nakikinabang. Ayan, so kaya kasamang political, economic. 'Di ba? Pag wala kang pera, talagang parang may sakit ka, para ka nilalagnat. Tama po ba? Can you type number 1 if correct ako doon? Can you type 1 sa ating chat box? Ay, nag-thumbs up na sila. Yes, di ba? Economic. Kapag walang laman ng bulsa, para may sakit. And spiritual, of course, kapag may problem tayo sa ating spirituality. Then, there should be an equilibrium. Ibig sabihin, equal dapat yan na pare-parehong healthy ka sa aspects na yan. So that is operationalized for individuals as well as for communities. So health is viewed here as a resource for everyday life. So pang araw-araw mong ginagamit to attain
yung purpose, not the object of living. Na yung health mo dahil para mabuhay ka, hindi ganon. But as a means to achieve a greater goal in life. Yan. So, you want to be healthy kasi ginagamit mo yung katawan mo, yung mental state mo, or other aspects of you para ma-attain yung purpose mo sa buhay. So, that is the best definition of health. Not just a mere absence of illness. So, I hope ang ganda ng definition nakuha ninyo, no po? So, now, I know you are familiar with this artist. Yung mga kapanahunan po ito. Sino po ba siya? Sino Gary po ito? B. Yes po, Si Gary Ma'am V. Generous, kilala. Si Gary V. Lahat naman tayo kilala ito kasi talagang popular siya. Si Mr. Energy, di ba? Kung tawagin, Mr. Energy. Ayan, si Mr. Gary V, ano yung alam niyong problem niya sa health? Kasi he's very open about his health. So, ano yung alam niyong story niya? Diabetic po. Diabetic siya eh. Yes po. Aside sa pagiging diabetic, ano po yung mga sakit pa niya? Yun lang Heart. alam mo. Naoperahan siya sa heart. Yes. Lately, naoperahan na siya sa heart. So, those are the complications na open heart bypass surgery ang nangyari sa kanya. So, ibig sabihin, heart attack. Ayan. And then, nung naoperahan siya sa heart attack, na-discover na may cancer siya sa kidney. So, kidney cancer din. And then yung diabetes niya, I watched his interview kay Karen. Sabi niya doon, type 1 diabetes siya at the age of 14 years old. So, ang tanda na niya, di ba? So, sinasabi niya yung difficulty niya nung, for having a chronic disease like diabetes na nagsi-seizure siya, no? Nag-hypo siya. So, ang dami niyang pinagdadaanan. That disease or his situation is very difficult, ano? Pero we can see in his case, in his disease, modern problems need holistic solutions. So in his case, hindi basta pharmacological lang yung treatment niya. 'Di ba naririnig nyo, he's very into healthy lifestyle. 'Di ba yung pagkain niya, kasama doon yung lagi siya nagbabike. So hindi siya basta nagsasakyan, kung malapit lang naman ang pupuntahan, nagbabike lang siya. So here makikita natin that modern problems need holistic solutions. Hindi basta pharmacological o yung gamot lang, botika, kundi holistic yung magiging solution. Hindi lang isang aspect. So maraming aspect tayong i-consider. Okay. So isa sa halimbawa sa mga disease na aking binabanggit na kailangan ng holistic solution ay itong tinatawag nating allostatic load. So ano ito? Ito yung panibago nating matututunan po ha. Allostatic load is a chronic stress o yung sinasabing natin o naituro ko to before, the wear and tear theory. So our bodies are like machines, di ba? Like my example before, di ba pag machine, kapag na-overwork ang machine, ano po ang tendency? Bibigay. Bibigay, masisira. Masisira. Yes po. Mag-malfunction. Yes po. You have to repair it. Tama po. And then kapag multiple times na nasira, baka hindi na natin ma-repair. So that's the problem. Ganon din kasi ang pagkakagawa ng Diyos po sa ating katawan, meron din tayong limit. So that's the wear and tear theory na masisira at masisira siya kung lagi nating nasa maximum level o mas lampas ka pa sa maximum over yung coping mechanism ng katawan mo ang ginagamit mo. So that is allostatic load. So let's discuss it more. So it says here that it is a repeated or long-lasting stress plus insufficient recovery. Ibig sabihin, pagod, tapos hindi nakaka-recover yung katawan. Anong example po nun? Sleep, tulog, rest, pahinga, nutrition, and kasama po ang social support. Kaya napansin natin yung kanina, yung definition, hindi lang pwedeng pang physical. Kasi kasama yung mga tao sa nakaka-stress. Tama ba?
Nakakaapekto yan kung magiging masaya ka or mai-stress ka. Environment, politics, economics, 'di ba? Lahat yan, it's a factor, 'di ba? Ayan, so it contributes to our health. So over time, the body stays in survival mode. Ayan. So, kapag na-stress tayo, ang tendency ng katawan talaga, meron tayong mga naka-reserve energy dyan eh. Mag-survive tayo. And the stress response system stop regulating normally. Darating doon sa magi-stop siya. Kasi nga, nabanggit natin kanina, like the machine, na pag ulit-ulit mo i-repair, sa susunod, hindi na siya kayang i-repair. So, examples, repeated stress, ayan, digital overload, yung mga late night screens, hawak ang cellphone, nanonood, poor sleep, plus irregular meals, and no recovery time. So, hindi nakakapahinga. So, kung pagod ka, dapat meron kang time na magpapahinga ka. Alam niyo yung blue zone? The blue zone country, pag sinabi pong blue zone, ito yung country na umaabot sa 100 plus years old yung mga tao. Ganoon kahaba yung mabuhay nila. Guess what? What are those countries? Can you guess? What are those countries? Can you give me some country na mahaba buhay? NZ? New Zealand. It's not. They are not yet part of the blue zone. Yan. They are not. Japan. Not China, but Japan. Japan is one. Merong isang area doon na blue zone. And then, yes, Japan. Ano pa po? Greece. Ayan. So, yon. Italy. Yan yung mga mahaba ang buhay. Pag sinabing blue zone, kinabanggit ko yung blue zone, ano? Isa sa mga, marami silang 9 habits para humaba ang buhay. So, yun yung study. So, kabilang na nga doon, in a 1 week of work, kailangan may isa kang rest day. So, yun. Isa yun na dapat may kasama ang pahinga. Ayan. There are another reasons para humaba ang buhay. Yun yung according sa study. Kaya 100 plus years old yung tinataga nila. So, nabanggit ko yun because rest is important. Now, let's watch this. It wasn't like it hit me all at once. I struggled with feelings of fear and worry over the years. When my doctor told me that the pain in my hands was caused by arthritis, those feelings continued to grow. I started to worry that I wouldn't be able to do the things I love, like gardening, playing the piano. I started having panic attacks and feeling like I couldn't breathe. I already had asthma, which can make breathing hard anyway. I was so stressed that I had trouble falling asleep at night. I found myself so tired during the day that I could barely focus on my work. It never occurred to me that mental health and physical health were so closely connected. I guess because you go to different kinds of health professionals for help. But I saw a news story that made me realize we really shouldn't think of them as two different kinds of health. We're joined today by Dr. Ellen Welch, a medical doctor who says we should be thinking about our health much more broadly. Doctor, what kinds of things besides our physical health are important? Thank you for having me on today. And yes, that's correct. When we talk about someone who is healthy, we are talking about physical health, but also mental health, social well-being, and other resources a person needs to live a full life. That sounds like a lot more than just curing someone when they have a fever. You're right. Health isn't just the absence of disease. It also refers to a person's ability to bounce back from an illness or other challenges in life. There are many factors that contribute to our mental and physical health. Some factors include a person's genetics, their environment, their relationships, their education, and their employment. These all impact a person's ability to lead a healthy life. So what can our viewers do to improve the kind of health you're talking about? Certainly eating a healthy diet and getting regular exercise as directed by a physician are keys to good health. It is also important to have healthy coping skills when challenges come up in a job or a relationship. Having healthy social relationships can also contribute to a person's overall well-being.
including their mental health. Hearing that, doctor, helped me understand that my stress was doing more than just impacting my physical health. It was also starting to hurt my relationships, affecting how I spent my free time, and seemed to make me feel overwhelmed. In fact, learning that mental health is the way our thoughts, feelings, and behaviors affect our lives helped me realize I needed to address my ongoing stress as a health issue, both physical and mental. I talked about this with my doctor, and he connected me with a therapist. I still meet with my therapist from time to time. In addition to the diet, exercise, and physical checkups from my doctor, my therapist has helped me learn to manage my stress, develop healthy relationships, and a more positive attitude. Each and every day is filled with unique ups and downs, but understanding the link between my physical and mental health has made a big difference in my ongoing recovery journey. Okay, so from the video, di ba, nakakita natin doon. Okay, let me go back. From the video, di ba, napansin nyo, may pain siya due to arthritis and then pain attack because may asthma, but stress is the associated factor kung bakit siya nagkakaroon ng disease. Okay, so meron na ba kayong na-experience na may sakit, tapos nung pinalaboratory, lahat naman normal? So hindi siya, pero lahat ng symptoms, para siyang may sakit. Masama pakiramdam niya. Yes, you experience that. One time kasi si Pastor Jess, meron siyang nilapit sa akin na worker niya, no? Sabi niya talagang namamayat, suka na suka, tapos parang hindi nakakapunta ng church because of physical health, parang baksak ang katawan, laging pagod, ganyan. So, I advise, yun, may ano siya, symptoms sa kidney. Sabi niya parang lagi masakit yung ganto, parang ganon, symptoms sa kidney. And then, lahat ng test, pinagawa namin, the basic test, lipid profile, and test related to kidneys. And then, sinubmit niya sa akin yung test. Alam niyo, ang ganda ng test niya. Lahat nasa normal na parameters. So, nagtaka ako, sabi ko, Pastor, lumalabas dito, normal lahat, wala siyang sakit, yung not pertaining to the kidney. So, di kaya, meron siyang mental problem, emotional problem, may essay, ang pangit kasing pakinggan mental problem, no? Emotional problem. So, yun tuloy yung sinabi niya. Kaya, yun, instead na dalhin sa akin, alam na ni Pastor ang gagawin kasi normal naman yung kanyang mga laboratories. So from the video, ano yung nakita nyong nakaka-affect sa health? In-enumerate doon. Genetics. Genetics. Environment. Yes. Environment. Yes, genetics, environment, and then work, relationships, di ba? And then, ano yung mga ginagawa natin that contributes, like our thoughts, feelings, and behaviors, di ba? Nabanggit dun sa video po. And one of the coping mechanism na kailangan natin matutunan ay yung positive attitude. Ayan. So, all of these things comes in our brain, from our brain, di ba? Lahat magsisimula sa ating iniisip. Okay, so later, magdi-detail tayo doon. Okay. Common real-life triggers, like what I've mentioned, work overload, financial pressure. So ito, nabanggit ko na to kanina, kasama na dito yung chronic worry, yung lagi nag-aalala. Meron ba kayo nakilalang tao na ganito? Yung sobrang advanced nung iniisip niya. Paano na kung ganyan, ganyan? Parang wala pa nga, lahat yun inaalala niya, di ba? So, yes, mahirap, mahirap kung lahat ay aalalahanin natin. Unresolved emotional strain. Well, sabi nga dito, stress is not the problem kasi it's normal. Stress is normal na ma-encounter natin. Ang hirap naman na hindi ka nakaka-encounter ng stress. Iba na yon, baka meron na talaga tayong yung mga walang problema sa buhay. Iba naman ang tawag doon, baka may schizophrenia na. So, it's normal na may stress tayo na-encounter, but stress without recovery, yun yung problem. May stress, tas hindi mo napapahinga ang iyong katawan o hindi mo natutulungan ang katawan mo mag-recover
from that kind of stress. Okay? So, paano to nangyayari? Pati ano yung nangyayari sa ating katawan pag tayo nai-stress? So, ito, discuss natin. Okay, as you can see dito sa figure, ito yung HPA axis or the hypothalamic pituitary adrenal axis. Ano? Ang nangyayari kasi dito, okay, pag tayo ang stress or yung tinatawag nating allostatic load, nag-start na sa brain. At kapag na-stress tayo or meron tayong allostatic load, ang ating hypothalamus, dito po, part siya ng ating brain, hypothalamus, will secrete this hormone, CHR. And then, i-release ng pituitary, magsasend yan ng message sa ACTH. Ito po, secreted by pituitary gland. Pag-secrete niyan, si adrenal gland magsisekret ng hormone na kung tawagin natin ay stress hormone na cortisol. Kapag mataas ito, it will damage our health. like for example, mga chronic diseases. Ayan, diyan magsisimula. Ngayon, tendency pala, ibig sabihin, kapag mataas ang allostatic load natin sa ating katawan, ang ibig sabihin pala ay pwede tayong magkasakit related into hormones. Because hormones talaga ang nire-release kapag na-stress. At ito yung mga stress hormones, cortisol level, like for example. So, dito din, nakikita natin sa another figure from dito sa brain, ano? Ayan, ito yung stress. That's the mind and body connection. As you can see, hypothalamus, i-release niya ngayon sa ating katawan. Ibig sabihin, kung ano yung nasa brain natin, iniisip natin, connected siya sa buong katawan. Kaya makikita nyo dito, ipapasa niya sa nerve natin, tapos yung mga organ magre-release ng hormones. Ang mangyayari, yung heart natin, tataas ang heart rate, tataas ang BP, kaya pala laging may hypertension, tataas ang body temperature. Ayan, ang daming pwedeng mangyari. At may tendency din avoidance from stressor. Ibig sabihin, hindi mo hinaharap yung mga problem, ano? So, ito yung mga explanation from this. So, ang allostatic load, bukod doon sa nabanggit ko kanina na it is a wear and tear theory, it's actually a biological cause of adapting to repeated stressor. Ibig sabihin, totoo pala yung sinasabi na maniningil din, may singilan. Ibig sabihin, yung katawan mo, isang araw, sisingilin ka sa pagpapabaya mo sa iyong katawan. So, yon, resulting in damage when systems fail to return to baseline. Kapag hindi siya uli nakabalik doon sa original na form na walang load ng allostatic. So, that's the price paid for chronic stress, resulting in the breakdown of bodily systems. And when stress is constant, the body's fight or flight mechanisms remain active. Ito yung sinasabi ko, fight or flight. Ito yung defense mechanism na ating katawan causing systemic inflammation, cardiovascular strain, and hormonal dysfunction. Ito yung sinasabi ko. Pag merong inflammation ka sa katawan, maraming pwedeng maging sakit at hormonal dysfunction, marami din pong sakit na makukuha. Like nabanggit ko kanina, cardiovascular, high blood pressure, and then papasok dito yung metabolic diseases like tataas ang cholesterol, matataas ang blood sugar, and then, ito take note nyo ha, pati yung waist to hip ratio. Kapag lumalaki yung waist to hip, ibig sabihin, ano po, nagkaka-visceral fat, lumalaki ang tiyan. Ayan. So, mga stress siguro yon, yung malalaki ang tiyan. Tama po ba? Ayan. Malaki yung mga balakang. So, deposit yan ng stress. So, aside sa cholesterol and high blood sugar. And then, yung immune system ay bababa. So, allostatic load, kailangan malabanan ito, dapat mayroon tayong ability to cope up dito sa kanyang wear and tear theory na binabanggit natin. So, allostatic load decreasing the intensity or duration of stress, allowing the body to recover through strategic
strategies like exercise, therapy, and improving coping mechanisms. Yun yung mga i-discuss natin later on. So, sino ang mga prone para tumaas ang allostatic load? Ito yung pinag-uusapan po natin. Ayan, nabanggit natin kanina yung mga diseases. So before we continue, ano po yung mga diseases na pwedeng mangyari kapag mataas po ang allostatic load? Hormonal dysfunction. Yes po, hormonal. Cholesterol. Yes po. High blood pressure. Tataas. Yes, opo. And high blood sugar included siya. So cardiovascular, metabolic diseases, and hormonal problems. Ayan. So yun po yung mga mangyayari. So let's proceed dun sa sino yung prone. Mataas ang risk factor na magkaroon po nito. Okay. So yung mga unti ang tulog, ayan, poor sleep quality, high workload, low control at work, poor boundaries, high caffeine, yung mahilig sa coffee, tapos hindi nagwa-water, low hydration. And then may tinatawag tayong ultra-processed diet. Ito po yung ultra, pag sinabi ultra-processed, sobrang processed foods. Ibig sabihin, nandun siya sa, from the ingredient, tapos transform into another food. Kasi, di ba, raw ingredient, tas niluto mo. That's actually processed na. Pero mula sa niluto mo, pinreserve mo pa siya, nilagay mo pa siya sa can, so that's ultra-processed diet. And then, kasama po dito ang sedentary lifestyle. So, hindi pwedeng, porque wala kang ginagawa, hindi ka tataas ang allostatic load. Kapag lagi kang nakahiga, nakaupo, pwede pong tumaas ang allostatic load. So, ibig sabihin, sedentary lifestyle. And then, mayroong ongoing anxiety, depression, kasama na rin ang smoking and alcohol, may mga bisyo, and limited social support. Yes, kasama po yung mga nag-isolate ng sarili. So, kaya kasama po sa pagiging healthy yung social cognitive. Ibig sabihin yung ating mga nakakasama na mga tao. So, kapag ina-isolate mo naman sarili mo, that's a risk factor din na mataas yung allostatic load. Wala kang kinakausap, wala kang kasama. Ayan. So, yun yung mga matataas ang stress level, allostatic load din. Okay, so in a global setup, there are 37% of adults reported experiencing a lot of stress. And then, ito yung nabanggit ko kanina, 34% of adult Filipinos, ito yung 1 out of 3 Filipinos experiencing stress. And now, we are reported na half of 56% sa Philippines ang reported na less than 7 hours ang tulog. Kasi dito sa Philippines, gustong-gusto din ng mga American companies, ganyan, ang Filipino pag-working ng graveyard shift, di ba? So, yan, kaya kulang sa tulog, ano pa. Alam ko nasa top tayo users of TikTok, ayan, mga gadgets, nagtatap ng number ang Philippines. Kaya kulang din sa tulog, ano po. And then, according sa studies din, yung burnout, 70% or 71% of the workers in the Philippines ay burnout. Siguro isang factor, kasi dito sa Philippines, hindi sapat ang isang trabaho para mabuhay yung isang Pilipino. Tama po ba? Can I get a thumbs up? Yan, hindi sapat ang isang trabaho no? Dito sa Philippines, kailangan 3, 2, 3. Talaga may pasabog pa yung kay Pastor Gomi. Sobrang agree siya. Yes. Unlike sa ibang country, kahit 4 days ang trabaho nila, sapat. Kasi why? The government provides more doon sa pangangailangan. Parang wala ka masyadong gagastusin. Kasi provided ng government. Nagtatrabaho ka, 4 days lang. Tapos puro pahinga na, ang trabaho mo very limited time lang. So dito sa Philippines, yun yung burnout na sinasabi natin, Kasi kailangan you have to work very hard, hindi lang isa, kundi mga 3 job para mairaos, ang pamilya. And then, work mental health impact, so kaya 87% of Filipino workers reported at least one work-related mental health issue. Okay? And then, paano natin mapaprevent? So, of course, consistent sleep, daily movement. The more tayo nag-exercise, like 20 to 30 minutes of brisk walk, it helps po para magkaroon tayo ng magandang tulog at makapahinga yung katawan natin. Kasi
will releases a lot of hormones kapag tayo nag-exercise. And then sleep protection, balik tayo dun sa sleep. So dapat po, yung screen time natin, wag na yung katabi pa yung cellphone pag matutulog. Ano po? Dapat po, at least 30 to 60 minutes before bedtime, hindi kayo naka-cellphone. Wala kayong hawak na gadgets para makatulog po kayo na maayos. So yung mga kabataan o youth, i-advise niyo pong ganon. Okay? And then, brain nutrition and hydration. Ito yung mamaya i-discuss ko, ano yung nutrition para sa brain na meron si Mount Holistico. And then, mind regulation, of course, ito yung pumapasok na tulong ng church sa atin, ng Word of God, prayer and fasting. Dito po pumapasok, pati breathing, ano? Yung hihinga kang malalim, tapos parang isisigaw mo, di ba? Pag inis ka na, galit ka na, inyo mo, kasama po yun. Ayan. And then, supportive supplements, that's what we have, and clear routines and boundaries. Ayan. So ito yung pumapasok dito yung naalala ko yung sinasabi ng father ko, wag na nating ugaliin yung nanonood ng mga teleserye, lalo yung mga parang Spanish drama, yung masyadong awayan, kasi it really affects dun sa emotion natin, na hindi naman natin problema, pinuproblema natin. Yung kaaway niya dun sa teleserye, kaaway din natin. So, ayun. So, you limit, you have clear routines and boundaries. And then yung mga chismis na nakikita mo sa Facebook, wag ka na maki-comment, wag ka na makilaban. Kasi hindi mo na yung part, wala ka na, lalagpas ka dun sa boundary, So, reminder po yun, And then, consistency beats intensity. So, consistent routine of this prevention, malaki po may tutulong. So, small daily habits reset system. Okay, so dito papasok ngayon, si Nevron, which you are very familiar, sa Nevron Memo Enhancer. Now, let's review, kasi nabanggit natin the brain nutrition. So, Nevron Memo Enhancer is adjunct nutritional support for people experiencing cognitive fatigue, reduced focus, and stress-related mental strain. So, alam naman natin na may triple action ito. Ano nga po ba uli yun? Number 1 is memory support, para doon sa mga kalimutin. Number 2, focus and mental clarity. Yung parang alam niyo yung lutang, yung isang taong kausap niyo, na-experience niyo na lutang, tapos iba na yung mga sinasabi, iba na yung sinasagot, bigyan niyo ng Nevron. Tapos hindi siya attentive dun sa mga ginagawa niya. Kulang sa focus and mental clarity yon. And then stress defense. Okay, support stress, resilience, and emotional balance. So, dito papasok yung allostatic load for us to prevent and for us na ma-repair yung ating system from too much allostatic load, kailangan natin ng Nevron. Ayan. So, these are the researches na meron po ang ating Nevron. Bukod dun sa mga nabanggit kanina natin na triple action formula ng Nevron, number 1 sa post-stroke cognition. Kasi cognition is part ng brain pa rin po, yung mga na-stroke. So, the formula or the ingredient that we use in Nevron, the Goto Cola, it helps a lot. So, sabi dito, 750 mg to 1,000 mg showed an improvement. So, ibig sabihin, 2 capsule of Nevron makakatulong po sa mga na-stroke. And then, anxiety and stress response. Sino po yung lagi, lahat tayo, maraming ginagawa, maraming need. We have to take Nevron because this has an anti-anxiety or stress nutrients. Can you please mute po muna yung mic nyo? Ayan. Okay. So, a double-blind placebo-controlled trial evaluated anxiolytic activity of Centella asiatica in healthy subjects. So, it can improve or can battle the stress na ating hinaharap every day. And cognitive mechanisms, so reviews describe Centella asiatica as having neuroprotective and brain-supportive bioactives. Na-discuss ko to last time,
Well, regarding the cognitive, um, kung paano nagfa-function ang brain. Ayan, lahat ng iniisip natin, lahat ng emotions natin. So, it helps po talaga. It helps a lot. Yung Nevron Memo Enhancer. So, imagine, as low as 18 pesos per day na nagtitake ka ng Nevron Memo Enhancer plus your daily routine na pinakita natin kanina, the proper diet, exercise, yung pagiging positive, yan, better performance over time. So, mas gaganda yung ating performance araw-araw na duties po natin. Ayan. So, that's the health education part. Okay? So, nakita natin yung benefits ng Nevron Memo Enhancer na sana ma-remind tayo, ano? Well, nabanggit ko kanina, the allostatic load. Diba? This is pertaining to the stress hormones. Pag dumadami ang allostatic load, dumadami yung stress hormones. So, well, bakit nga ba ang wellness business ay nag-i-strive? This is a sustainable business. Because, like what I've said, diba, for example, ang stress hindi nawawala, tuloy-tuloy. So, you have to take the proper nutrition, the proper supplement for you to for your body to recover and combat stress. And that's what we're going to tackle today, na kung bakit siya sustainable. Ibig sabihin, araw-araw, kailangan ko palang uminom nito. So, ibig sabihin, araw-araw tayo magsusupply ng Nevron Memo Enhancer. Araw-araw may bibili sa atin. So, ibig sabihin, that's a sustainable wellness business po. Lalo na sa ating mga makasama po ngayon sa ating seminar. So sana ma-improve. We always pray. Sabi nga doon sa nabanggit natin kanina, 3rd Jan, sabi doon, yun din ang prayer namin sa inyo. Above all things, di ba? We pray na kayo ay mag-prosper in health and also your soul prospereth. Okay? So, a tired body makes poor financial decisions. Tama po ba? Kapag pagod tayo, eto narinig ko to sa isang speaker, sabi niya, pag pagod ka, huwag kang gagawa ng decision. Pag galit ka, huwag kang gagawa ng decision. Kasi dun po tayo magkakamali. Ibig sabihin, hindi naka-tune up yung mind natin para mag-isip at gumawa ng solution. So, ibig sabihin po, ayan, a tired body makes poor financial decision. And a foggy mind cannot build long-term income. Yung magulong isip natin, ayan, hindi tayo makaka-build ng long-term income. Okay? So, why wellness businesses win long-term? Well, in fact, mas sustainable po ito kaysa sa ibang businesses. Why? Because we're talking about the health of an individual. And then nabanggit nga natin kanina, everyday na kailangan mong ma-recover yung body mo from the allostatic load. So, ibig sabihin, kailangan ng katawan mo araw-araw inumin itong mga supplements na meron tayo. Okay, if you are reseller or dealer po, distributor, napakaganda po na kinalalagyan ninyo. Mas tuturuan natin kayo paano nyo to mapapalawak o ma-explain pa sa mga tao yung benefits po ng ating mga food supplements. Ayan. So, nabanggit nga natin dito from dati kasi parang luxury ang wellness. But right now, it's actually a necessity. Because tuloy-tuloy po ang mga pagod, ang dami kasing factor na pwedeng mag-contribute nga just sa pagdami ng allostatic load sa ating katawan. So wellness is no longer optional. It's a necessity. Chronic stress and burnout are not seasonal problems. They are modern life problems. So we are giving solution ngayon sa modern life problems, which is the chronic stress and pagka-burnout. So hindi na siya tulad dati na parang naririnig natin na parang rare siya sa dati, pero ngayon it's prominent na po. And then as long as people are stressed, tired, and overwhelmed, wellness will never go out of demand. Kailangan nila ng mga supplement, lahat po tayo kailangan natin na makakatulong sa atin para mababa yung allostatic load natin, hindi tayo magkasakit. So, paano natin to gagawin?
remember that people trust lived experience, not ads. So, kailangan ma-experience mo muna bago mo ma-share at dun ka pagkakatiwalaan ng mga tao. So, kailangan nandun na tayo pong unang-unang gumagamit ng ating mga produkto. Sabi nga dito, the mission-driven income. So, this is the traditional income. Kung mapapansin nyo, at sa iba, lalo't mga networking, sa ibang mga businesses, they sell, magbebenta, kikita, repeat. Ibig sabihin, mag-sell ka, kikita ka, sell, kita. Well, wherein in us, dito nga, wellness income, kailangan mo munang tumulong, di ba? Itutulong mo muna. And then kapag nag-effect sa kanya, i-share niya yon. At kapag share niya yon, doon ka kikita. Nakita niyo yung difference po? Is anyone still here po? And clear pa po ba itong aking mga sinasabi? Nakita niya na tumulong ka muna. Kapag nag-effect sa kanya, i-share niya yung naitulong mo sa kanya, na nag-improve yung health niya. And then after nun, doon tayo kikita. Inulit ko po ha. So for example, meron tayong kaibigan na ganyan. So umpisa, talagang free binibigay niya. Sabi niya, free ko na yan saya. Pag gumaling ka, saka na lang bumalik sa akin. Saka na lang magbabayad pag gusto mo pa uling bumili. Pero, pag hindi tumalab yan sa'yo, isauli mo na lang sa akin. Ganon. Tumalab, bumalik, effective. Pagbalik niya, mas madami na ang binili. At shinare niya pa sa iba. So that's the wellness income na meron po tayo. Tumulong tayo, na-improve, naginhawaan siya. Shinare niya sa community niya, pamilya na niya, sa iba pa niyang kaibigan, at doon na nagsisimula na tayo kikita. Ganyan ang storya po nila Pastor Flaviano. From helping, and then natulungan, shinare, kumalat, ayan, ngayon nag-earn na din sila. Ayan, kaya isa sila dun sa mga dealer na na-awardan natin last November, ng trip to Thailand. Ayan. So when you help someone reduce stress or regain clarity, you are solving a real human problem. Kasi we're dealing with a real problem, not a luxury bag. Kasi yung luxury bag, pwede ka mabuhay na wala kang problema, di ba? Ay, nawala yon, di ba? Pero here sa Mount Holístico, we're solving a real problem. It's a necessity, yung ating mga food supplements. So not pushing a product. So nakita niyo, we're not the traditional income na magbebenta ka. Lagi mindset niyo, start muna, sino pwede kong tulungan? So mag-isip na kayo, sino yung pwede kong tulungan? Tapos pag naging effective sa kanya, i-share niya ito. Pareho na kami mag-share. At doon mag-i-start na magkakaroon tayo ng income na tuloy-tuloy. So this one is a long-term thinking beats quick wins. Ito yung sinasabi natin dito. Long-term. So, kasi nga, tuloy-tuloy na kailangan i-consume yung ating mga supplements, kaya mas profitable po siya at sustainable. Unlike doon sa mga iba, na businesses. Pinapaliwanag ko po sa inyo. Ayan. And then, sabi dito, sustainable siya kasi araw-araw iinumin. Habit, magiging habit ito. So, we're replacing the old habit, kundi magkakaroon sila ng mga supplements na iti-take nila, naging effective sa kanila. Yung result, because of the result, magkakaroon sila ng referral, and then yung referral, community na, and then the community, that will be your stable income. Kasi, naranasan po nila. Okay, so allostatic load builds slowly, recovery also builds slowly, and that's exactly why repeat use exists. So, sa food supplement, hindi siya kasi magic. Na pag inom mo, parang magic pill, tapos biglang, okay na, tapos na. Hindi na ako iinom kasi magaling na ako. Okay. So, ang allostatic load kasi, tuloy-tuloy na nabibuild up sa ating katawan. So, dapat, tuloy-tuloy din ang pag-inom natin ng Nevron. For example, Nevron. Kaya repeat siya. Hindi lang pwede na pag gumaling siya, hindi na siya bibili sa'yo ng Nevron. So, dapat tuloy-tuloy po yung pag-inom natin nun. Okay, so, yun po ang ibig sabihin natin dito. Nakuha po ba yon?
Yung part na yon. Clear, no? Yung pala yung technique. Ano? Help lang muna. Sino matutulungan? Paano sila yung mag-improve? Kaya kakamustahin mo, o kamusta na nung binigay ko sa'yo? Okay. Kanina may tumawag sa akin na wala yung myoma. So, tuloy-tuloy silang iinom for prevention. Ayan. So, income yun, di ba? Darating sa ating income. So, ganun din po yun sa inyo. Okay. So, punta po tayo for a few minutes po sa ating Q&A portion. Okay. Anyone po? Okay. Anyone who wants to ask? Is there any question po? Ano po ang tamang oras sa pag-inom ng Nepron po? Okay. So nabanggit natin kanina doon sa studies, dapat 1,000 mg sa mga post-stroke. Kasi ganun nga. So pag mga post-stroke, yung mga nagkaroon ng yung pagputok na ugat or clot, mga blockage. So minimum of 2 capsules. Tapos, doon po sa mga pang-combat ng stress, 1 to 2 capsules pwede po. Pero doon sa mga hirap makatulog, minsan okay na sa kanila ang 2 capsules, minsan dapat mag-3 capsules. Pero once a day lang po. So, wag niyong gawin na 3 times a day. Baka merong gumamit sa atin ng Nevron ng 3 times a day, tapos masisi niyo ako pag kayo laging tulog. Ano? So, kasi kalmado ang pakiramdam niyo, tapos talagang aantukin kayo. So, clear po? Question po. Ma'am Monet? Paano kung marami ka ng iniinom na supplement? May Asper ka na, may Ferrous, may turmeric, may tapos may canela bark. Paano ko pa isisingit yung Opo. tapos meron din synthetic na iniinom. Paano kaya? Yun. Ang rule natin dyan, at least 2 capsules po in a day, 1 to 2 capsules. Pwede nyo pong isabay sa morning. Ayan. Morning po, 2 capsules. Tapos yun na po. Kung ang problem nyo naman ay hirap kayo sa pagtulog sa gabi nyo siya ililipat. Kasi once a day lang naman po siya. So hindi siya mahirap isabay. Pwede nyo siyang isabay sa Asper. Wala siyang contraindication. Okay. Ayun. So 2 capsules lang po nun. Isabay nyo lang. Okay po. Ayun. So, anyone po? May question pa po? Natin. Okay. Wala na pong question. I think they don't have any question now. Clear na sa kanila. So, ang gagawin po kasi natin, aside dun sa health education, magkakaroon tayo ng challenge, weekly challenge. So, dito namin kayo tutulungan na mas lumakas pa yung pagbebenta nyo ng gamot. So, diretsahan na po. Dinadiretsa ko na kayo. We want you to have more income this 2026. Gusto po ba yun ng lahat? Parang hindi kayo excited eh. Si Marjorie na. Gusto po ng lahat. Tama po. So, sabay-sabay tayong mag-grow. So, for this month, syempre, mga paumpisa pa lang po ito. Pero pag tumatagal na, matututo din kayo paano mag-post, paano mag-create ng content, para kayo ay mas engaging yung mga post, para mas lumawak yung community ninyo. Lahat po ng ways, hindi lang sa mga content, kundi paano natin introduce yung product, sabay-sabay tayo pong mag-grow ng income this 2026. Yun po yung challenge natin. So we wanted kasi na hindi lang health yung nako-contribute natin, pati syempre the income. Kasi pag wala nga tayong income, it affects the health. Kahit ang dami mong Mount Holistiko po, pero pag walang laman ng bulsa, feeling nyo may sakit, di ba? So, yun po yung ating goal ngayon. So, any question po regarding Nevron? And then, yung nabanggit ko kanina about sa wealth education, yung ating, po dito ha, tandaan niyo ito, yung ating wellness income. Ayan. Help muna, and then pag nag-improve, i-share niya yan, ibabalita niya yan, and then dun tayo mag-earn. So,
we're sure naman na mag-e-effect yung mga product. So, kailangan lang malaman natin sino yung mga taong tutulungan natin. Ma-identify nyo po, sino itong mga taong to nangangailangan nito na gusto nyo tulungan at pag nag-improve ang health, isi-share nila. Okay? So, Pwede there's po ulit, other... Dr. Isang tanong lang po ako. Okay, Bigla unahin akong po natin naalala. si Ma'am Monet. Apo. Kasi may nakausap ako na sa brain, parang ngayon lang na, may parang brain cancer na ngayon lang na-detect. Apo. Tapos, bigla ko siyang naisip ngayon kung, kasi lagi daw nasakit ng ulo. Ayun, yun yung may pain. Pero ang desisyon ng family parang ayaw magpa-opera. Nasa 60 years old na tong pasyente. So, bigla akong naisip ngayon tong Nebron kung paano approach ko sa kanya Remember kasi may po, pain sa ulo eh. Opo, remember cancer po yung problem niya. So that's different dun sa ina-address ni Mount Holistico na allostatic load. Yung sa about the stress, the memory, nerve function, or the cognitive function. Cancer is different. So it's a cell. Problem sa DNA, problem sa cell. And yung pain niya po, hanggat nandun yung cancer, hindi po mawawala. Magiging severe po yun hanggang tumatagal. So, si Nevron po, hindi po siya para dun sa brain cancer. Ayan po. Okay po. So, I think, Ma'am, who's that? Ma'am Mary Ann? O, sino Opo. Opo? Doktora, good evening. Tatanong ko lang po, pwede po siya sa 5 to 6 years old? What's the specific problem for 5 years old po? Yung pong mga hindi niya matandaan yung mga binabasa. Sa mga tinututor po kasi. Yes, hindi niya matandaan yung mga letters. Pwede po ba yung sa 5 or 6 years old? There's actually a study po, hindi ko lang na-include dyan, na tumaas yung mga grade nung students na yon. So for that 5 years old or 6 years old, nakakainom na po kayo ng capsule? Hindi pa po. Pwede mo buksan, tapos ilalagay po sa kutsara, lagyan ng tubig. Yes, pwedeng 1 capsule po. Pwede po din. Opo. Sa gabi na lang po, kasi baka ang effect sa kanya, makatulog naman sa klase. Lalong bumaba ang grade. So, sa gabi na lang po, para alerto yung mind niya. And then, I think... Dahil po, doktora, nakalagay po doon sa bote, sa labas, for adults only. Yun Kaya kasi po, ang parang natatakot silang ipainom sa bata. Wala tayong magagawa kasi yun yung rules ni FDA, but we're in Airbus naman siya na safe po, kahit 1 capsule okay. And then, na lang, i-check nyo din yung nutrition ng bata. Kung lagi siyang parang pagod, ganyan, tingnan nyo baka may iron deficiency, kaya hindi siya makapag-isip maigi. So, kailangan meron tayong idadagdag. Any vitamins, aside sa Nevron. So, isa yon. Baka may nutrient deficiency siya. Sige po. Any other question? Thank you po. Apo. Si Ma'am Marietta, may question po ba? Or wala? Okay. So, ngayon nakita natin, no? Pang-araw-araw pala talaga ang Nevron. Kaya hindi siya mawawalan ng buyer dapat o customer kayo. Kasi lahat yan, pag na-explain nyo yung allostatic load o the stress na pwedeng magdulot na maraming sakit po sa atin, yun yung benefit po ni Nevron na pang-araw-araw talaga siya. Kasi araw-araw na de-develop sa ating katawan yun na nagkakaroon tayo ng deposit ng allostatic load. Okay? So I think we're ready to move on na sa ating challenge, weekly challenge. Vincent? Okay, nawala na. Hello? Are you still there? Cyril? Yes. Apo. Hello po. Ayan. Okay. Ayan po. Hello po. Ayan po. Thank you very much po, Doc Maika po.
for the insightful and empowering session po. We truly appreciate the knowledge and you share with us today po, ma'am. Now, we move to our weekly challenge segment. For this week's challenge, we are introducing the Nebron Starter Access. For the next 7 days, participants are encouraged to take Nebron and observe changes in energy, focus, sleep, and overall performance. Next week, we invite you to report your experience, before and after effects, testimonies, or short reflections. So, mas maganda po kung may mga photos or documentation po tayo to track your progress. And then, participant who will avail of the starter, will also receive a bonus of 2 sachet ng 2 herbal coffee po to support your morning energy. This challenge is about consistency and awareness. Hindi po ito instant result, pero it's about daily discipline. So, thank you and we're excited to hear your experiences next week. Okay, so Cyril, paano sila makaka-avail? Ayan. So, paano sila makaka-avail? Contact nyo lang po si Cyril. Ayan. Po. Apo, ikokontakin nyo lang po siya. Order po kayo. Sabay-sabay po tayo. So, Monday, so kung may stock pa kayo ng Nebron, pero yung iba po na wala, mag-start po tayo ng challenge tomorrow. So, kontakin nyo si Cyril, magpadala kayo kahit 1 bottle, bibigyan niya kayo, exclusive, bonus sa inyo. May padadala din siyang 2 sachet of coffee natin. Okay, so sabay-sabay tayo iinom from tomorrow, 7 days. So, dapat Monday, meron na po kayong before and after effect po. Ano yung nararamdaman yung pagbabago araw-araw ng pagtitake po ng Nebron. So, may I know po sa ating mga kasama ngayon, kung sino po ang magtitake ng challenge starting tomorrow? Meron po ba? Gusto ko po. Ayan, okay po. Sali po kayo tomorrow and then by Monday, mayroon po kayong documentation testimony kasi that will be your biggest edge once na sinabi nyo, tutulungan nyo yung matutulungan nyo yung magiging client ninyo or any customer. Kasi you personally experience ano yung difference. Kaya dapat ma-experience nyo talaga. It takes siya daily. So day 1, ano yung napansin yung effect? Day 2, day 3, nung araw-araw na, up day 7, ano yung mga na-experience nyo? That will be a strong point para araw-araw din i-take po ng inyong mga client as mas lalakas po ang inyong daily income. Ayan. So, just message Cyril po. Okay? So, thank you, Cyril. And now, we have another promo. Yes, Now po, no, may call Sir Patrick po, no, sa mga promos natin and then po, sa physical therapy services natin at sa PEB-IBIG promo na meron po tayo ngayon. Sir Patrick? Thank you po. Before we proceed po to our Q&A, I would like to briefly share some support service available for those who want to continue their wellness journey. We offer physical therapy services at St. John, designed to support recovery, mobility, and body alignment, especially for working professionals experiencing physical strain. Then we also have our PEB-IBIG promo, the buy one take one deep tissue focus massage for only 850 pesos. If you are interested, feel free to message us after the webinar. We will be glad to assist you. Thank you. Thank you, Sir Patrick. Hello po. So, any question po sa mga promos natin po? So,
Inulit ko lang po, so we offer physical therapy services at St. John po. No? Yung PEP-IBIG din po natin for only 850 pesos po, buy one take one na po yung ating massage po. No? And now, we also have nga po, PEP-IBIG promo at iba't iba po pong promotion po na ino-offer po namin. So may question po ba about sa mga promo po natin and package po na meron po tayo? Sige po, mag-question po ako tungkol din sa therapy na buy one take one. Ano po yung magpapa-appointment o pupunta na lang po sa St. Jan po ba? Yes po. Pa-appointment po kayo, tawag kayo dun sa phone number para naka-ready ating physical therapist. Well, Pwede hindi naman couple, okay lang. yes, basta dalawa po. Basta dalawa kami, Dalawa gano'n. na, opo. So, yun, pwedeng friend, pwedeng anak, ayun po. Okay. So, yung Ayan. 800 plus na yan, dalawa na kami. Opo. Focus massage po kung ano yung masakit sa inyo, yun yung kanilang imamassage. Ayan. Salamat. Pwede nyo po itong i-share sa iba para dumami po yung ating magpapa-therapy sa St. John. Kasi sayang po, February lang po ito. Saka, sakto pa sa event, yung mga naghahanap ng pagde-datean. Ayan, gusto nila i-treat yung kanilang loved ones. Ayan, families or friends. Yan po. Ayan po, meron pa po ba tayong katanungan po? So yung mga nakikita natin po sa screen, so isasend na lang din po namin sa ating group chat po, no? So para mabasa din po natin ng mas malinaw po yung mga inclusion po na meron po tayo. So may question pa po ba? Okay. So I think there's no other question. Let's wrap up this evening. Anyone key takeaway po sa mga nakapakinig po this evening session? Anyone who share po? Good evening po, Doc. Yes po, Pastor. Yung po mga pinipresent po natin dito, katulad po na sabi ko doon, nandito na rin po sa ating group chat. Kasi siyempre, katulad ko, mga nakakausap ko, Opo. i-play na lang yun sa kanila para mapanood nila, everything like that. Okay po. That's why I recorded this session. So, ibibigay po namin yung recorded session and then as well as siguro yung presentation in PDF form, isend ko po para Yung po magamit niyo po. video, Doc. Alin po? Yung po mga video presentation. Video presentation. That's good din, na mapanood. Let me see kung ma-upload po natin sa YouTube para YouTube na lang din po yung ma-share nyo. Opo, opo. Kukompletohin po natin. Yan. Tapos yung ating presentation for tonight, para mabilis din pag nag-present kayo ng Nevron, nandito na kompleto na yung sa ating presentation. Yan, mabilis pong ma-share ninyo. Bibigay po namin PDF file. Okay, okay po. Sige po, that's a good one. Any key takeaways po from the others? Kahit one sentence na pinaka natutunan niyo po for tonight? Anyone po? Yan. Anyone who wants to share? Yan. Medyo mahiyain. Yan, si Pastor. Sige po. Hello, Doc. Yes po. Maraming infos, maraming natutunan sa sa seminar na hindi ko pa natutunan sa ibang mga health forum or man. Ay magandang mga ito information at makatulong sa mga merong problema sa kalusugan like yung load na sinasabi mo. Allostatic load. Allostatic load pala. Apa. Marami sigurong ganyan na kaso. At may message ako diyan sa iyo sa patungkol sa Nebron. Yung sa Nebron memo na effect sa akin, pero baka hindi ko pwedeng banggitin sa
dito. Noon pa naman yun, hindi ko lang alam kung sa pag-ulit ko. So, sige po, I'll answer your question. Okay po. And then, thank you very much. I think that's it po, Ana. Sige, Vincent? So as Thank we you, Doc. end our session today, ay, yes po, Sir Pastor. Okay, nag-thank you lang ako. Okay po. Thank you po. So as we end our session today, we would like to thank you all our participants for your time, openness, and willingness to grow. We hope today's session reminded you that health is the foundation of clarity, confidence, and sustainable success. This is only week 1 of the Prosper and Perform Challenge, and we are excited to journey with you in the coming days. So, bago po natin tapusin ang ating webinar, we would like to have a closing prayer. I would like to call on Pastor Gumanuel Garcia to lead the closing prayer. Okay, thank you. Let's pray. Lord Jesus, thank you, Lord, for this privilege that we were able to learn from Doc Micah and Holistic Health dito po sa Mount Holistico. Ang aming pong prayer that this information, health info will be a blessing not only to those who learn, but also to people who will be ministering sa aming mga members, mga kaibigan, at may mga health issue or health problem, may mga anxiety at iba pang mga concern, Panginoon. Bless this ministry and this forum in Jesus' name. Amen. Thank you so much po. And I think we have to take a picture po. Ayan. So, if you can open your cameras so that on our pilot episode, meron tayong souvenir. Ayan po. Papakita natin sa mga absent. Okay. Turn on your cameras po. Okay. How about the others po? Turn on. Ayan, blanco pa yung iba. Ayan, okay po, si Ma'am Monet. Ayan, okay, sir. Smile! Okay, so another page. Let me see. There's another page ba? Paano ba to? Parang hindi yata ako marunong. Paano ba? Next page ba? Sir Patrick. Lahat na tayo. Si Ma'am, ano yung pen niya hindi nakasama. Hindi nakasama doon sa picture natin. Ikaw nga, Vincent, can you try to screenshot? Kasi hindi kasama si Ma'am. Pati yung ilang page. Ayusin ko lang, ma'am, yung lahat po tayo kasama. Lahat ha, lahat. Hindi nakikita. Okay, 1, 2, 3, smile po tayo. Yan. Meron na? Okay na po, ma'am. Okay na. Thank you so much po. Kita-kita po tayo next Monday. Thank you. Don't forget your assignment po yung sa Nevron. Tapos, Ma'am Terry, pakamusta na lang ako sa kanila. Condolence para po kay Kevin. Yung isang kaibigan namin. Yan. Opo. Kinuha na ng Panginoon. Ayan po. Batang-bata pa, kasing edad ko lang. CKD. Yun po. Chronic problem. So, yun po. Chronic Condolence kidney. po. Opo, chronic kidney. Anak po ba Naka-mute yun ni sister? po. Ano? Anak po ba siya ni sister? Lourdes. Lavinia? Opo, Lourdes? opo. Nako. Okay. Opo. Ayan. So, sige po. Nakamute kayo, Ma'am Terry eh. Ayan. Nakamute. Wala po kayong sound. Ayan. Good night po sa lahat. Good night. Sige po. Bye-bye. See you next Thank week. you very much.
Thank you po. Thank you Good night very much. po. Thank you po.